Hello mga Kalingap, and we are K-Boys on Mission! So ito nga mga Kalingap, nandito po tayo ngayon sa school ni Jemel dahil sa mga hindi po nakakaalam, ngayon po ay buwan ng Wika! Buwan ng wika. Grabe, 1 point sa iyo yan. Nag-aaral ka talaga. Nag-aaral ka. Yan, alam mo Pag yan. Agosto po ay ito ay buwan ng wika. So At kapag bawal mag English. Bawal mag-English. Ayan, bawal mag-English. So dapat mali na ako agad. so ayan na, hindi ko na pipigilan. Kaya gagawin natin guys. Okay, hindi ko talaga napipigilan. Lumalabas talaga ang mga English words. Guys, English yun eh. Oh, guys, English yun. Mga tropa. Mga tropa, mga kaibigan. Mga kaibigan. Mga Kalingap. Manonood tayo and susuportahan po natin ang pageant ngayon ni nawawala ako. Buwan ng wika. And a few minutes later. Okay, sige guys, tutuloy na lang po natin kahit mga magsalita tayo ng English kasi di talaga kaya. Kunti lang. So ayan po, since meron po ng buwan ng wika ngayon, nabalitaan kasi natin na isa sa mga anak ni Kalingap Rob ay sasali sa pageant. Hulaan mo, sino kaya sa mga anak ni Kalingap Rob? Jackson? Jackson. Ang aga. Baka si Rabay. Si Rabay. Ay, mali. Hindi po, yung panganay syempre si Jemel. Ayan. Tinuturing na rin po nilang parang isang tunay na anak si Jemel. So, ito nga po, suportahan po natin and i-cheer po natin siya. And let's go! So, dito na po tayo sa sa loob po ng school nila Jemel. And nagpe-prepare na pala sila dito. Yellow CM! Mukhang uulan pa nga guys, oh. Kadagos lang. Ay grabe, andito na po si Jemel. Hello guys. Ano yan? Ano yung suot mo, Jemel? Igorot style. Igorot style. Saan mo nakuha yan? Ano guys, sa advisor namin. Pag buwan ng wika, bawal mag-English ha. Only Tagalog. Only Tagalog? Only Tagalog. It's my fault. Ang tigas naman ng it's my fault mo. Hindi na nga rin ng panindigan kanina yan eh. Kaya hirap. Ayan, anong gagawin mo ngayon? Maan tayo guys, Malacan Battles. Lakan and Lacanbini. Yes. Anong ginagawa nun? Parang pageant ba yun? Yes, parang pageant lang yun. Tapos may mga performance din. Anong performance na gagawin nyo? Like masaya tapos yung acting. Or ba may acting? Ano yan? First time mo ba gagawin yan? Yes guys. First time mo gagawin. Ilang taong ka na ngayon? 14 po. 14, no? So first time pa lang siya maglalakan and Lacanbini ng Jemel. Ano naman? Nervous ka ba? Masayang nininer. Pero lang, enjoy mo lang yan. Baka sila pula po, no? Kaya nga eh. Ay, laki na po ni Jemel, oh. Punitin ng sedula! Ay, ano pala yun? Advance ka na, nasa mga Espanyol ka na. Kadipunan pala yun. Oo. Buti sakto sa aking boxer na Kuya Ram. Uy, Jemel, ang hiram ng boxer kay Kalingap Rob. Alin? Kay Kalingap Rob yan? Ang laki naman para ng short sa'yo. Dahil pag ganyan, may ikli lang. Para di masyado lata. Paikliin mo pa. Ayan. Eh, magsisimula na yata kayo, ah. Hindi naman ganyan, eh. Ay! Shield. Report ba na magsalita kayo ng Tagalog lang talaga? Bawal guys. Bawal lang English. Tagalog lang. Sampulan mo kami. Bigyan mo kami ng example. Sample lang. Ng purong Tagalog. Purong Tagalog? Paano ka bang makapo sa Salomon Poet? Kaya ako nga ganun. Ang hirap naman kasi nun. Pang ano yun pang nung gira pa yun. Nung panahon pa yun nila Lapu. Salumpuet? Salumpuet. Alam mo yung salumpuet? Kung ano? Hindi. Pupuan. Ayan no? Ayan, salumpuet. Salumpuet. Meron din tayo dito guys. Pang ritual. Oo, ano yan? Ano yan? Anting-anting? May power ba? Okay siya. Ayan. Galingan mo ha. Manunod kami sa'yo. Sige, mag-cheer kami sa'yo ha. Galingan mo. Yes. Ayun po mga Kalingap, kasama po natin ngayon ang Welcome sa Kalingap team.
Si Ma'am Jenny Lynn Alforte ang advisor po ng Filipino Club. Event organizer Ayan. din po ng ating buwan ng wika. Event organizer po. Dito po kasama po dito si Jamel, yung pong ating isa pong beneficiary sa Kalingap. Number 1. Opo, siya po ay candidate number 1. So, tanong ko lang po Ma'am Jenny Lynn, Yes. ano ba yung essence ng celebration natin? Bakit tayo nag-celebrate ng Yan. So, buwan ng wika, Wikang Pambansa 2025. So, every year nag-celebrate ang sayo ng ganito para may pakita kahit na new generation tayo ngayon is maaalala pa din ng ating mga kababayan, mamamayan, bawat mag-aaral na mahalaga ang pagpapakita ng kahalagahan sa katutubong wika, katutubong mga tradisyon noon na dapat hanggang ngayon inaalala pa rin. Na kahit hindi nila na-experience is magkakaroon sila na kahit paano idea yan, kung paano noon at magkakaroon sila ng idea rin kung anong buhay noon at sa ngayon and ano ba yung ano po yung gaganapin ngayon na event? Ngayon magkakaroon kami ng search for Lakan at Lakambini. So meron kaming 4 candidates ng Lakan, then meron din kaming 4 candidates ng Lakambini. Ano po yan? Halo-halong year? By siya sir, club, by club po siya. Meron kaming 4 clubs kung saan meron sila bawat club, may mga representatives sila. Okay. By clubs? By clubs. May 4 na clubs kami. English Club, MAPE, Values Club, saka Math and Sci Club. So yun na. So si Jumel. Saan doon kasama si Jumel? Si Jumel ay member ng MAPE Club. Ayun, MAPE. Naalala ko pa, MAPE Club. Kasi dati po, nakakapag rin tayo last time, yung nakapag-judge po tayo dito. Kasama po yung iba nating mga kasamahan. Sila Carla, sila Jomar, nakapag-judge po tayo dito last time. So, yun lang naman po, ma'am. Para magkaroon sila ng idea kung ano po yung celebration natin. Thank you so much po. Panood po kayo. Opo. Wika ng kasaysayan. Kasaysayan. Si Jemel. Ay. Sige po. Kasaysayan ng... Kinakabahan. Ang wika muna. Ang wika. Dalawang word lang yung pagpapalit-talit mo lang. Wika, kasaysayan, wika. Dapat confident lang. Okay, sige, ulit. Pag nagkamali, kunyari hindi nagkamali. Kung nalimutan, mag-adlib ka na lang. Grabe naman yun, 4 na. Dalawang word lang, Jemel. Ulitin mo. Ngayon lang yung tech practice, guys. Pasayahan nyo na. Defensive ka, sige lang. Okay. Okay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala po si Jemel E. Palmero, kinatawa ng MAPE Club na may kasabihan, kasaysayan na... Wika ng kasaysayan ng wika. Wika ang mauuna, wika. Tanda mo, pasok mo sa ulo. Kasaysayan ng wika. Okay. Tanong, kung hindi ikaw ang papalarin kung hindi ko ang papalarin maging Lakambini, anong gagawin mo? Ayun na naman siya. Huwag ka na dyan magtingin. Ay. Smart dapat. Sige. Smart. Magandang araw po. Maraming pong salamat sa napakagandang katanungan. Kung hindi po ako papalarin maging Lakan ngayong taon. Kung ako po ay hindi papalarin. Hindi papalarin maging Lakan ngayong taon, tatanggapin ko po ng buong puso at tutulong pa rin sa mga aktibidad ng Filipino Club. Okay, magandang hapon sa bawat isa. Salamat sa Panginoon sa magandang panahon. Sana dire-diretso na yan. At natutuwa po ako dahil ang ating layunin ng ating paaralan ay patuloy na maghubog ng mga kabataan na may pag-ibig at merong kakayanan na mga individual ay patuloy na nangyayari sa pamamagitan ng ganitong mga gawain. Ito po ay inihanda natin upang ang ating mga anak, ang mga mag-aaral ng sayon ay patuloy na malinang ang kanilang mga kakayanan. At sa hapong ito, matutunghayan po natin ang bunga ng mga pagpapagod ng mga bata, ng mga advisors, ng mga magulang. At sinisimulan ko na po ang gawain ito sa hapong ito.
naniniwala si Andrea Ferrer Esquero na may kasabihang hindi English ang batayan ng katanungan. Huwag naging banyaga sa sariling bayan. Magandang araw po sa inyo. Ito nga pala po si Jimel Iban Mero. Tinatawag ng Mapit Lab. May kasabihan, wika ng kasaysayan, kasaysayan ng wika. Magandang hapon. Maligaya at mabulang buong ng wika sa inyong lahat. Ako si E.G. Yuri D. Pinera, tinatawag ng Matin Science Club. At naniniwala sa katagang na wika at kultura at kakaisa ang tunay na Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mariel P. Oriola. Kumakatawan sa Bible Study. Naniniwala po ako sa kasabihan na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Ako si John Joseph D. Macale, representative ng College Club at may kasabihang isip ay pagyamanin, aklat ay basahin. Umaga na, sikat ang araw. Sa bawat sulok, bagong tanaw. Buhay na buhay ang ating diwa. Sa bawat bigas, pag-asa'y dala. Mula Luzon hanggang Mindanao. Isang tinig na asno, walang takot na sigaw. Filipino, wikang mapaglaya. Puso't isip, di na Grabing labanan na nangyari ngayong taon sa SICAP. So first time na magkaroon po ng online voting na kung saan Mr. and Miss Photogenic natin ay nanggaling po sa online votes. Sino ang bet ninyo ng Mr. Photogenic 2025? Na kung saan siya ay nagkaroon ng 11,000 heart reacts from online at 1.3k shares naman. The total of 13,600 points.
Kurado number 1, pakita natin sa madlang people, madlang Zion, kung sino ang ating Mr. Photogenic 2025 ng Zion. Wala sa anong club? Sigaw ng club! Mami Club! Jimel Palmero! Kuya, tanggapin ang iyong... Ayan. Sino po ang club advisor? Pwede po dito sa unahan para po sa ano. Meron siyang kasama. Ito. Para nga pagkilala, Jimel Palmer bilang gantimpala Mr. Photogenic 2025 sa buwan ng wika na may temang paglinang sa Pilipino at katubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa. So, ginagawad namin siya na nakakuha ng 13,600 points. Yan, pinakamataas po. Sige po. Yung advisor po, tinatawagan namin para din po kasama sa picture taking po sana. Hindi mawawala ang Miss Photogenic. Ito talaga yung pinaka nahirapan talaga kami. Halos minuto ang Filipino club members nagso-survey na tumataas yung isa, naghahabol yung isa. Habulan talaga sila. Hindi papatalo yung dalawang kandidata natin. Ano po? Ikaw ng club, sino? Sino siya? Sino? Mula sa Valles Club, Marian Orihola. Ayan, tinatawagan mo po ang guardian, club advisors ni Marian. Dito po sa gitna. O, Ate Marian. Ayan, maraming salamat po. O, dito kayong dalawa. Another minor awards goes to po para sa ating mga kalahok na kung saan ito ay lihim na ginawa ng Filipino club members na hindi nyo alam. So, nagtanong kami sa sambahayan ay buong mag-aaral ng Zion. Sino ba ang kanilang People's Choice Award? Ayan. Marami kami natanong. Meron silang pinipili. Sino daw paborito nilang estudyante ng Zion sa candidate natin? Sino? Sino daw? O, sa ng club, sino? Dahil siya daw ay friendly, open sa lahat ng mag-aaral, madaling lapitan, at laging nakatawa. Nakatawa ba yung lagi? Sino kaya yan? Isang babae at isang lalaki. Ayan. Unahin natin ang boy. Ito. Ang ating People's Choice Award goes to candidate number, ano? Sige na. Lalaki. Candidate number? Ano po ba? Parang lalaki. Candidate number? Candidate number 1! Ayan, si Jimel Palmero. O, dito po yung club advisor and then kung kasama ni Jimel. Lagi nakalabas ngipin, no? People's Choice Award ng Z-Cup. Ng Pilipinas, ipakita na ang galing ng Pilipino. Pilipinas, oo, tara na kanta ng Pilipinas.
please, iba. Candidate number 1, Lakas 2025, Jimel Palmero. Yuri Pinera. Next, John Joseph Macari. Candidate number 3. Candidate number 2, Vanessa Ilacan at Lakang. Mula sa Valley Club. Candidate number 4 mula sa English Club. Nag-enjoy ba mga lakan at lakambini natin? May narinig ako hindi. Nag-enjoy, syempre. Nahin ang mga supporters ninyo. So ngayon, bubunot kayo ng numero dito sa ating mahiwagang kahon-kahon. Bilog na kahon-kahon. At ang judge ang magtatanong. So, unahin natin si candidate number 1, Andrea.
Palarin pa. Kay Andrea, I see Judge number 3. Sir Anthony Pera. Ang kanyang number po ang nabunot ay number 2 po. Number 2 po. Hello, mic test. This is your question. Makinig ka mabuti, narito yung katanungan. Number 2. Okay, listen carefully. This is your question. Kung ikaw ang papalarin bilang Lakambini 2025, ano ang maiaambag mo bilang mag-aaral sa ating paaralan? Uulitin ko. Kung ikaw ang papalarin bilang Lakambini 2025, ano ang maiaambag mo bilang mag-aaral sa ating paaralan? Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa magandang katanungan. Kung ako po ay papalarin bilang Lakambini 2025, tutulong po ako sa mga tungkulin ko ng mga mamayan at tutulong din po ako sa mga gawain ng Filipino Club na may galak sa aking puso. Salamat. Ayun, maraming salamat, Andrea. Umaka naman tayo sa ating lakan. Number 1. Nakabahan na ba ulit? Hanggang sana yung kawan ni Jemel? 50. Okay, bunot Jemel. Okay. Ang nabunot po ni Jemel ay si Judge number 2, Ma'am Almao. So, ang candidate number 1 natin nakabunot ng numerong number 7, ma'am. Apo. Good afternoon, Professor number 1. Kung ikaw ay hindi papalaring lakan o Lakambini 2025, ano ang iyong gagawin at bakit? Ulitin ko po, ma'am. Kung ikaw ay hindi papalaring lakan o Lakambini 2025, ano ang iyong gagawin bakit? Magandang araw po yan. Maraming salamat po sa kagandahan katanong. Kung hindi naman po ako papalarin maging sandakan ngayong taon, at tanggapin ko po ng buong puso at patuloy pa rin po mag-leading court sa Filipino Club. Maraming salamat, Jemel, sa iyong katanungan. Sige, dumako naman tayo sa candidate number 2 mula sa Math and Sci. Kamusta ka naman, Harriet? Kinakabahan pa rin ba? Hindi naman. Wala kakasagot. Ay, makakasagot ka na. Bunot, Harriet. So, ang number na nabunot ni Harriet ay number 8 po. Ang hurado po magtatanong ay si hurado number 1. Magdayan. Ayan. Kumusta, Harriet? Nakabahan? Enjoy na. Okay. Ito po ang iyong katanungan. Number 8, ma'am? Okay. Number 8. Alam nating lahat na talamak ang paggamit ng social media. Sa iyong palagay, nakakatulong ba ito bilang isang individual, mag-aaral at mamamayan ng bansang Pilipinas at bakit? Oo. Nakakatulong ito, wag lang pong Oo. Nakakatulong ito, wag lang po sobrahan ang paggamit at Oo. Nakakatulong po ito sa paggamit ng wag lang pong sobrahan, gamitin lang po ito sa gamit. At patuloy po ito at nagdadagdag po ito sa kaalaman ng
Okay, maraming salamat, Harriet. Tumako naman tayo kay Lakan, number 2. AJ, kamusta? Kayang-kaya yan. Sige, go na. So, ang katanungan po ni Yura ay number 6. Tatanungin po ni Jurado, number 1. Sir Anthony. Okay, number 2, makinig kung mabuti narito ang katanungan. Kung ikaw ay isang Pangulo ng Pilipinas, paano mo mapapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa? Uulitin ko. Kung ikaw ay isang Pangulo ng Pilipinas, paano mo mapapanatili ang pagkakaisa at kapayapaan sa ating bansa? Maraming salamat po sa inyong katanungan. Kung ako po ay magiging Pangulo ng Pilipinas, kapangunahan ko po ang mga bayan sa pamamagitan ng pagkakaisa at malasakit. Tataguyod ko po ang wika at kulturang Pilipino bilang ating pagkakakilanlan. At isiguraduhin ko po bawat mamamayan ay may boses at karapatan. Dahil nagkakaisa ang puso at isipan, makakamtan natin ang tunay na kapayapaan. Salamat po. Ayun, maraming salamat sa magandang sagutan. Ako ang kinakabahan sa kanila. Nanginginig niya yung kamay ko eh. Bakit gusto naman? Ayan, dumako naman tayo sa candidate number 3 na Lakambini. Ate Marian Sabunad. Ayan. Ang iyong katanungan po ay number 5 kay Ma'am Albaw po na Jurado. Pagtatanong sa iyo, Ate Han. Good afternoon, candidate number 3. Yung katanungan na, sa iyong palagay, ano ang dapat mas manais sa puso mo o piso? Bakit? Sa iyong palagay, ano ang dapat mas manais? Puso o piso? Bakit? Magandang araw po sa mga lahat. Kung ako ang katanungan, ang dapat mas manais po ay puso. Dahil ang puso ay ang susi ng kabutihan. Ay, Ayan, maraming salamat na yan. Sige, dito tayo kay Lakan. Eto. O, nasan yung mga Valis Club dyan? Supportahan natin si Jao. Kinakabahan na naman ito. Kinakabahan ba? O, hindi siya kinakabahan. So, ang iyong katanungan ay number 3 po. Kay Jurado, Ma'am Dayan. Okay. Ito po ang iyong katanungan. Gamit ang isang salita, paano mo ilalarawan ang iyong kaibahan sa lahat ng iyong mga katunggali sa patimpalak na ito at bakit? maraming salamat po sa iyong katanungan. Gamit ko ang isang salita, ilalarawan ko ang aking kaibahan sa lahat ng aking mga katunggali sa patimpalak na ito bilang nagtangit. Bakit ka nagtangit? Nagtangit na adaptabilidad sapagkat may kakayang pag-adya sa iba. Wika, kaya sa ilang larangan ang tigil na lahat pagiging mga tao. Maraming salamat po. Narinig po mga Jurado. Okay man po. Kala ko hindi narinig. So maraming salamat, Jao, sa iyong napakagandang sagot. Pumunta naman tayo kay Binibining Madison. Madi Bunot. Sige. Ang iyong katanungan ay number 4 kay Jurado, judge number 3. Sir Anthony.
Okay. Ngayong katanungan, bilang isang kabataan ng bagong henerasyon sa panahong I will repeat. Bilang isang kabataan ng bagong henerasyon, sa paanong paraan mo may pagmamalaki ang kultura ng mga Pilipino? Once again, bilang isang kabataan ng bagong henerasyon, sa paanong paraan mo may pagmamalaki ang kultura ng mga Pilipino? Sa bagong henerasyon, may pagmamalaki ko ito hindi paglimot, pagpapahalaga at pagpangkilit sa ating sariling wika at kultura. Maraming salamat, Madi. Para sa huli nating lakan, si Macniel. Okay, ang iyong panghuling katanungan, number 1, kay Jurado Miss Albao. Good afternoon, contestant number 4. Bilang isang kabataang Pinoy, paano mo maipapakita sa iyong kapwa ang kahalagahan ng wikang Pilipino at bakit? Bilang isang kabataang Pinoy, paano mo maipapakita sa iyong kapwa ang kahalagahan ng wikang Pilipino? Bakit? Salamat po sa inyong magandang katanungan. Bilang isang kabataang Pilipino, makita ko ang halaga ng wikang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ito araw-araw at paggawa ng akda ng kapatita sa ating tradisyon. Mahalaga ito dahil bubukit sa atin bilang sa isang bansa. Isilbi itong nakakinainan at isilbing tulay kaunawaan ng bawat Pilipino. Ayun, maraming salamat mga kalahok. Sino kaya ating nakambini at nakan 2025? Sino gusto niyo unang malaman? Lakan o Lakambini? Lakan. Sige. Tayo na ang ating mga lakan sa gitna. Sino ko yan na lang sa tingin mo mananalo? Secret lang to Secret lang. Secret lang. Palagay ko si Jemel. Kung ako yung magiging isang lakan, deserve ko to. Kung hindi naman ako magiging lakan, Colonel, sagutin mo. Hindi ko matatanggap. Hindi mo tatanggap. Kasi mga na lang natin. 2025 ay si third runner-up number. Anong number? Walang iba kundi si candidate number 1. Third runner-up candidate number 1. Ayan, pabigay po. Advisor.
Ayun na po si Jemel. Ayan, kamusta Jemel? Kamusta experience mo? Ganda guys, for the first time naka-experience din ako nito. Yan. Okay lang ba sa'yo kahit hindi ka nanalo? Okay lang guys, para basta may experience. Talaga yung goal ko dito. Yun ang gusto Tapos nag-enjoy. Gusto kay Jemel talaga. Basta mag-enjoy, tapos yung enjoy ko lang yung laro, yan. Laro? Talagang ginawa mong laro maganda. Yeah. Huwag mo isipin competition, talagang enjoy lang. Ano? Hindi ko iniisip yung guys, yung crown. Gusto ko yung nasa gitna lang ako. Ay, grabe. Pero mas mabuti na yun. Pero ang dami mo namang award, oh. Pero pa ito guys. Ang dami, ano to? Merong ano yan? Mr. Photogenic. Merong Best in Barong. Tapos ano pa? Ano yan? May isa siyang award dito People's Choice Award. Oh, meron. May isa siyang award na hindi ko makalimutan. Ano yun? Yung palangiti daw. Ay, yun na yung People's Choice Award. Ayun na yan. Ito, People's Choice Award. Sa pinahabang salita ay ano ka daw? Sa lahat pinakamakulit. Sa mga salubong ka raw, lahat mo raw hiningit yan. Totoo ba ito? Ito yun guys. Totoo ba yun? Palangiti talaga siya. Totoo naman talaga, palangiti po si Jemel. So dito sa experience mo na yan, Jemel, ano yung natutunan mo? Yung natutunan ko po, tag dito. Stay humble lang po kahit may mga nananalo. Yan. Rin po natin sila. Congrats po natin yung mga nanalo dito sa palarong ito. Ayun, no? Yung gusto ko kay Jemel. Napaka-sport, no? Napaka-sport. And, walang hindi siya nag-hold ng grudge. Talagang, napakabuti po ng puso ni Jemel. Ayan. At congratulations pa rin, Jemel. Dahil ginawa mo yung best mo. Yes, guys. Yan lang naman talaga ang dapat mong gawin. Gawin mo yung best mo and wala kang pagsisisihan sa huli. Ayan. Ayan guys. Ayan, so guys, wag nga pala natin kalimutan suportahan ang channel po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna, Kalingap Rob. At syempre po ang aming mga channel po. Ayan, si Kalingap Norman, andyan po. Yes sir. Ayan po. Kuya Nel po, Kuya Nel. And sa mga kasamahan po natin wala dito, syempre Kalingap Philip. Kalingap Philip po andito sa sa gilid natin. Ayan, maraming salamat po. Huling silip sa Mr. Photogenic. Ayan po, Mr. Photogenic. Ayan, congratulations, Jemel. Maraming salamat guys sa pagdalo. Bye-bye po, bye-bye. Guys, maraming salamat. Bye-bye.